Ang matinis na tili ng goma sa magaspang na aspalto ang bumasag sa katahimikan ng hapon sa liblib na bahagi ng Cavite. Umusok ang mga gulong ng itim na Lexus LX600 habang pilit itong pinapahinto ni Ian Castillo. Nag-iwan ng mahahabang marka ng sunog na guma sa kalsada. Kasabay ng pagtigil ng sasakyan ay ang pag-imbulog ng makapal na alikabok. Ang pulang lupa na tila dugo ng probinsya na kumakapit sa bawat sulok ng hangin. Ang paligid ay walang iba, kundi ang walang katapusang dagat ng mga natutuyong tubuhan at matataas na talahib na yumuyuko sa ilalim ng mabagsik na sikat ng araw. Walang ibang sasakyan, walang mga bahay, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang init na tila pumapaso sa balat. Hindi pa man humuhupa ang alikabok, bumukas na ang pinto ng driver's seat. Lumabas si Ian, isang lalaking sanay sa lamig ng aircon sa mga opisina ng Makati. Ngunit ngayon ay agad na nilamon ng alinsangan at init ng probinsya. Ang kanyang mamahaling barong ay gusot-gusot na at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga na ngayoy naninigas sa tindi ng tensyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila ba gusto nitong wasakin ang kanyang dibdib at tumalon palabas. Ang bawat tibok ay may kasamang takot, galit at pagkalito. Sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya na ang mga sanga ay tila mga kamay ng matanda na pilit na sumisilong mula sa araw, nakita niya sila, si Marina. Ang kasambahay na ilang buwan pa lamang naninilbihan sa kanila. Nakaupo ito sa lupa, sa ibabaw ng mga tuyong dahon at ugat ng puno. Ang kanyang itsura ay malayo sa malinis at plansadong uniforme na nakasanayan ni Ian na makita sa loob ng mansyon. Ang kanyang buhok ay sabog-sabog at puno ng maliliit na sanga at dumi. Ang kanyang mukha ay may bahid ng putik at uling at ang kanyang mga braso ay may mga gasgas. Tila ba nakipagbuno siya sa matinik na dawag ng kagubatan. Ngunit hindi ang itsura ni Marina ang nagpatigil sa mundo ni Ian, kundi ang nasa mga bisig nito, ang kambal na tatlo, sina Gabriel, Sofia at Miguel. Ang tatlong bata, na wala pang 3 taong gulang, ay nakakapit kay Marina, tila ba ito na lamang ang natitirang sandigan sa mundo. Si Gabriel ay umiiyak ng paos, ang mukha ay namumula sa init at uhaw. Si Sofia ay tulala, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang si Miguel ay nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Marina, humihikbi ng mahina. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumukob kay Ian. Kanina lamang, habang nagmamaneho siya ng mabilis mula sa Maynila, natanggap niya ang mensahe na nagpaguho ng kanyang mundo. Isang text mula sa unknown number. Hawak ko ang mga anak mo. Maghanda ka. Ang akala niya ay kidnapping for ransom. Ang akala niya ay kinuha sila ng sindikato. Pero bakit nandito si Marina? Bakit nasa gitna sila ng kawalan sa Cavite? Ang utak ni Ian, na sanay sa luhika ng negosyo, ay biglang nag-short circuit. Ang tanging konklusyon na pumasok sa kanyang isip ay pagtataksil. Marina! Sigaw ni Ian. Ang boses niya ay basag, pinaghalong galit at lunos. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa kanila. Ang kanyang mga sapatos na balat ay lumubog sa malambot at maalikabok na lupa. Sa bawat hakbang, ang galit ay lalong nag-aalab. Paano nagawa ito ng babaeng ito? Pinagkatiwalaan niya ito. Pinapasok sa pamamahay niya. Binigyan ng trabaho noong nagmamakaawa ito. Paglapit niya, hinablot niya ang braso ni Marina. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ng babae, tila isang dahon na hinahampas ng bagyo. Anong ginagawa mo dito? Bakit nasayo ang mga anak ko? Ang sigaw ni Ian ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Tinatakot lalo ang mga bata na lalong nag-iyakan nang makita ang galit sa mukha ng kanilang ama. Kinasabwat mo ba sila? Ha? Magkano? Magkano ang binayad sa'yo para ilayo sila sa akin? Ang mga mata ni Ian ay nanlilisik. Hinahanap ang sagot sa mukha ng katulong. Inaasahan niyang makikita ang kasakiman, ang guilt o ang tapang ng isang kriminal. Pero wala siyang nakita
kundi purong takot. Isang takot na mas malalim pa sa takot na mahuli. Si Marina ay hindi sumagot agad. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, ang labi ay bitak-bitak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaayos ang pagkakakarga kay Miguel. Tumingala siya kay Ian at sa unang pagkakataon, nakita ni Ian ang lalim ng desperasyon sa mga mata nito. Walang halong kasinungalingan, walang halong pagbabalat kayo. Sir Ian, ang boses ni Marina ay garalgal, halos hindi marinig sa hangin. Hindi siya nagtangkang magpaliwanag tungkol sa akusasyon. Hindi siya nagmakaawa para sa sarili niya. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang kalsadang pinanggalingan ni Ian sa dulo ng abot tanaw kung saan ang init ay lumilikha ng mirage sa aspalto. Sir, umalis na tayo. Bulong niya. Ang boses ay puno ng babala. Parating na siya. Parating na sila. Kumunot ang noo ni Ian. Mabinitawan niya ang braso ni Marina at lumingon sa direksyon na itinuturo nito. Sa una, wala siyang nakita, kundi ang mainit na singaw ng kalsada. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, napansin niya ang isang maliit na tuldok sa dulo ng kalsada. Isang itim na sasakyan. Mabilis itong lumalaki. At sa likuran nito ay isang makapal na ulap ng alikabok na mas mataas pa sa mga tubuhan. Sino? Tanong ni Ian. Ang kaba ay muling bumabalik, ngunit ngayon ay may ibang anyo. Ang lalaki sa telepono, si Ma'am Teresa. Putol-putol na sabi ni Marina habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mga binti ay tila gumasapagod. Balak nilang patayin ang mga bata, sir. Narinig ko sila. Itakas niyo na sila, Sir Ian. Parating na ang truck. Ang mga salitang patayin ang mga bata ay tila yelo na ibinuhos sa gulugod ni Ian. Ay nawala ang galit niya kay Marina at napalitan ito ng instinct ng isang ama. Tumingin siya ulit sa paparating na sasakyan. Isa itong itim na pickup truck. Marahil ay Ford Ranger o Toyota Hilux. Sikat na sikat sa mga probinsya, lalo na sa mga may masasamang balak dahil sa tibay at bilis nito. Wala itong plaka sa harap. Ang grills ng sasakyan ay tila ngipin ng isang halimaw na handang manakmal. At ang bilis nito ay hindi pangkaraniwan. Humaharurot ito patungo sa kanila nang walang balak huminto. Sakay! Dalian niyo! Sigaw ni Ian. Ang sumunod na mga sandali ay puno ng gulo at adrenaline. Binuhat ni Ian sina Gabriel at Sofia ng sabay. Ang bigat nila ay wala sa kanyang isip. Si Marina naman, kahit na halatang hirap na hirap at may iniindang sakit sa tagiliran, ay binuhat si Miguel at tumakbo patungo sa SUV. Binuksan ni Ian ang rear door ng Lexus. Ang lamig ng aircon mula sa loob ay sumalubong sa kanila. Isang saglit na ginhawa mula sa impyerno ng labas. Ngunit walang oras para magpahinga. Pumasok kayo. Dumapa kayo sa sahig. Utos ni Ian habang inihahagis halos ang mga bata sa leather seats. Hindi na niya maasikaso ang mga car seat. Wala ng oras para sa seatbelts. Ang kaligtasan nila ngayon ay nakasalalay sa bilis. Pumasok si Marina kasunod ng mga bata. Agad na niyakap ang tatlo upang protektahan sila gamit ang sariling katawan. Ang kanyang duster na puno ng putik ay dumikit sa mamahaling upholstery ng sasakyan. Ngunit wala nang pakialam si Ian sa kalinisan ng kanyang sasakyan. Sinara ni Ian ang pinto ng padabog at tumakbo papunta sa driver's seat. Sa paglingon niya bago pumasok, nakita niya na ang itim na pickup ay ilang daang metro na lang ang layo. Naririnig na niya ang dagundong ng modified diesel engine nito. Ang tunog ay parang galit na hayop na nagugutom. Pagkasakay ni Ian, agad niyang nilock ang mga pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inililipat ang kambyo sa drive. Kumapit kayo, sigaw niya. Tinapakan niya ang silinyador hanggang sa dulo. Ang V6 twin-turbo engine ng Lexus ay umungal at ang mabigat na SUV ay tumalon pasulong. Ang mga gulong ay pansamantalang dumulas sa alikabok bago kumagat sa aspalto. Ang puwersa ng acceleration
ay tumulak sa kanila pasandal sa upuan. Sa rearview mirror, nakita ni Ian ang paglapit ng itim na pickup. Hindi ito bumabagal. Sa katunayan, lalo pa itong bumilis nang makita silang tumatakas. Kitang-kita ni Ian ang tinted na windshield nito. Hindi niya makita ang driver, pero ramdam niya ang titig nito. Ang titig ng kamatayan. Ang kalsada ay sementado, ngunit luma na at puno ng mga bitak. Bawat lubak na nadadaanan nila ay nagpapatalbog sa sasakyan, pero hindi pwedeng bumagal si Ian. Ang mga bata sa likod ay umiiyak ng malakas. Ang kanilang mga tinig ay nagsasama-sama sa isang chorus ng takot. Shh! Shh! Andito na si Papa. Huwag kayong mag-alala. Bulong ni Marina sa likod, bagamat ang boses niya mismo ay nanginginig sa takot. Narinig ni Ian ang pagdarasal ni Marina, ang pamilyar na Aba Ginoong Maria sa wikang Tagalog. Paulit-ulit, mabilis. Tila isang mantra laban sa demonyo na humahabol sa kanila. Biglang bumangga ang likuran ng kanilang sasakyan. Blag! Napahiyaw si Marina at ang mga bata. Ang impact ay malakas, sapat para yumanig ang buong chassis ng SUV. Ang itim na pickup ay dumikit sa bumper nila. Tinutulak sila. Sinusubukang alisin ang kontrol ni Ian sa manibela. Putang ina! Mura ni Ian habang mahigpit na kinakabig ang manibela upang manatili sa gitna ng kalsada. Ang pawis sa kanyang mga kamay ay ginagawang madulas ang leather steering wheel. Tumingin siya sa side mirror. Nakita niya ang nguso ng pickup na pilit sumisingit sa gilid. Balak silang i-pit maneuver, ang teknik na ginagamit ng mga pulis para paikutin ang sasakyan ng tumatakas. Pero ang nagmamaneho ng pickup ay hindi pulis. Isa itong mamamatay tao. Sir Ian, sa kanan! May daan sa kanan! Sigaw ni Marina, nakadungaw ng bahagya habang yakap pa rin ang mga bata. Nakita ni Ian ang isang maliit na rough road na humihiwalay sa main highway, papasok sa mas makapal na tubuhan. Delikado, maputik. Pero kung mananatili sila sa diretsong kalsada, aabutan sila ng mas mabilis na pickup. Kailangan niyang gamitin ang bigat at off-road capability ng kanyang sasakyan. Sa huling sandali, kinabig ni Ian ang manibela pa kanan. Ang SUV ay gumiwang at halos tumagilid habang lumilipat mula aspalto patungong lupa. Ang mga bato at graba ay tumalsik sa ilalim ng sasakyan na parang mga bala. Dahil sa biglaang liko, ang pickup truck ay lumampas ng bahagya bago nag-skid at humabol din pasok sa rough road. Ang alikabok ngayon ay naging isang makapal na pader sa likuran nila na halos tumakip sa paningin ng humahabol. Habang tumatalbog ang sasakyan sa hindi patag na daan, biglang tumunog ang infotainment system ng kotse. Isang tawag. Ang ringtone ay matinis at nakakabingi sa loob ng enclosed space ng sasakyan. So nakakonekta ang phone ni Ian via Bluetooth. Sa screen ng dashboard lumabas ang pangalan, unknown number. Nagdalawang isip si Ian, pero ang instinct niya ay nagsabing sagutin ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang kalaban. Pinindot niya ang answer button sa manibela. Sino ka? Sigaw ni Ian. Ang boses niya ay nangingibabaw sa ingay ng makina at iyakan ng mga bata. Sa loob ng ilang segundo, walang sumagot. Tanging ang static at ang tunog ng paghinga sa kabilang linya ang naririnig. Pagkatapos, isang tawa. Isang tawa na tuyo, mapakla at pamilyar. Pamilyar na nagpatayo ng balahibo sa batok ni Ian. Musta na pare? Ang boses ay dumagundong sa mga speaker ng mamahaling sound system ng Lexus. Ito ay malinaw, tila ba katabi lang niya ang nagsasalita. Nanigas si Ian. Ang salitang pare ay karaniwang tawagan ng magkaibigan, simbolo ng samahan at tiwala. Pero sa tono ng boses na ito, ang salitang iyon ay puno ng lason at poot. Julian! Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Ian na parang isang bulong ng takot. Julian Sarmiento. Ang kanyang dating kasosyo sa negosyo. Ang kaibigan na tinuring niyang kapatid, simula pa noong kolehiyo.
Ang lalaking nakulong 2 taon na ang nakakaraan dahil sa embezzlement at fraud. Mga kasalanang ibinintang nito kay Ian noon pero napatunayang kagagawan talaga ni Julian. Ang huling balita ni Ian, nasa bilibid pa ito. Paano siya nakalabas? Ako nga, sagot ni Julian sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, nakakatakot na kontrast sa sitwasyon kung saan nagpapatayan sila sa kalsada. Nagulat ka ba? Akala mo ba, mabubulok na lang ako sa kulungan habang ikaw? Nagpapakasarap sa buhay na dapat ay sa akin din. Anong kailangan mo, Julian? Sigaw ni Ian habang iniilagan ang isang malaking bato sa daan. Ang pickup sa likod ay lalong bumibilis. Tila hindi alintana ang sira-sirang daan. Bakit damay ang mga anak ko? Ang mga anak mo? Tumawa ulit si Julian, pero ngayon ay may halong galit na. Bakit, Ian? Naisip mo ba ang anak ko noong pinakulong mo ako? Naisip mo ba si JR nung namatay siya sa sakit habang nasa loob ako at walang pampagamot dahil kinuha mo ang lahat sa akin? Hindi alam ni Ian ang tungkol sa anak ni Julian. Wala siyang balita, pero wala siyang panahon para mag-isip ng nakaraan. Julian, makinig ka. Pwede nating pag-usapan to, pera ba? Ibibigay ko sa'yo lahat. Huwag mo lang saktan ng mga bata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Ian, sagot ni Julian at sa tono niya. Ako naramdaman ni Ian ang finality ng desisyon ng kaibigan. Nung namatay ang anak ko, namatay na rin ang Julian na kilala mo. Ang gusto ko lang ngayon ay maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko. Ang mawalan ng lahat. Ang mawalan ng dahilan para mabuhay. Sa likod, napasigaw si Marina nang muling bumangga ang pickup sa likuran ng SUV. Mas malakas ngayon. Basag ang likurang ilaw ng Lexus. Ang impact ay nagpatalsik kay Miguel mula sa pagkakayakap ni Marina, pero mabilis niya itong nahablot pabalik. Sir Ian, malapit na sila. May baril ang babae. Sigaw ni Marina habang nakatingin sa likuran. Sa rearview mirror, nakita ni Ian na bumukas ang bintana ng passenger seat ng pickup. Isang babae, si Teresa, ang dating pinagkakatiwalaang mayordoma at yaya ng mga bata. Ang nakadungaw. Ang mukha nito ay maga at may pasa. Marahil ay galing sa pakikipagbuno kay Marina kanina, pero ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. May hawak itong bagay na kumikinang sa ilalim ng araw. Baril. Goodbye pare, sabi ni Julian sa telepono. Sana magaling kang magmaneho sa impyerno. Naputol ang tawag. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang side mirror ng Lexus. Ang mga bubog ay tumalsik, papasok, kung nakabukas ang bintana. Pero buti na lang ay nakasara ito dahil sa bullet-resistant glass na ipinalagay ni Ian matapos ang ilang banta sa negosyo noon. Pero hindi nito kakayanin ang matagalang barilan. Ang kalsada ay papasok na sa mas masukal na bahagi ng taniman. Ang mga tubo ay matataas, humaharang sa paningin. Ang daan ay nagiging maputik dahil sa ulan noong nakaraang gabi na hindi pa natutuyo sa lilim ng mga halaman. Kumapit kayong lahat, sigaw ni Ian. Wala na siyang pagpipilian, hindi sila makakatakas sa bilis lang. Ang pickup ay mas magaan at mas mabilis sa ganitong terrain. Kailangan niyang lumaban gamit ang tanging sandata na meron siya, ang sasakyan niya. Sa kanyang isip, naglalaro ang imahe ng mukha ni Julian, ang mukha ng isang taong wala nang mawawala. At sa tabi niya, si Marina, isang babaeng walang-wala sa buhay, pero handang isakripisyo ang sarili para sa mga batang hindi naman niya kaano-ano. Ang kontras ay napakalimaw, ang mayaman na naging halimaw at ang mahirap na naging bayani. Sir, may ilog sa dulo, turo ni Marina. Pamilyar siya sa lugar na ito. Taga rito siya. Ang tulay po ay lumana. Baka hindi kayanin ng truck nila. Napatingin si Ian sa dashboard navigation, pero walang signal. Kailangan niyang magtiwala kay Marina. Sigurado ka ba? Opo, sir.
Doon po ako tumatakbo kanina nung tinatakas ko sila. Sir, maniwala po kayo. Ang boses ni Marina ay buo, puno ng determinasyon sa kabila ng takot. Binigla ni Ian ang manibela. Sinusunod ang turo ni Marina. Ang sasakyan ay dumulas sa putik. Muntik nang bumangga sa puno ng niyog, pero nagawa niyang bawiin. Ang pick-up ay nasa likod pa rin, walang humpay sa pag-atake. Habang palapit sila sa sinasabing tulay, nakita ni Ian ang kalangitan na nagdidilim. Ang kaninang maliwanag na araw ay tinatakpan na ng makapal na ulap ng bagyo na namumuo sa direksyon ng Tagaytay. Ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, pinapagalaw ang mga dahon ng tubo na parang mga alon sa dagat. Ang alikabok, ang init, ang takot at ang paparating na bagyo, lahat ito ay nagsasama-sama sa isang symphony ng panganib. At sa gitna nito, ako si Ian Castillo, ang CEO na laging may kontrol sa lahat, ay napagtanto na sa kalsadang ito sa Cavite. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang tapang ng babaeng katulong sa likod at ang kanyang determinasyon na iligtas ang kanyang pamilya mula sa multo ng kanyang nakaraan. Malapit na tayo, bulong ni Ian sa sarili habang humihigpit ang hawak sa manibela. Ang makina ay umuungal, lumalaban, habang ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa windshield, humahalo sa pulang alikabok na bumabalot sa kanila. Ang karera para sa buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang makina ng Lexus ay umungal ng parang isang nasugatang hayop nang ibaon ni Ian ang kanyang paa sa silinyador. Wala nang oras para sa banayad na pagmamaneho. Wala nang oras para isipin kung masisira ang mamahaling suspensyon ng sasakyan. Sa likod nila, ang itim na pickup truck ay tila isang dambuhalang bakal na humihinga sa kanilang leeg. Ang grills nito ay halos dumikit na sa rear bumper ng SUV. Sa isang iglap, ang mundo ay naging malabo at magulo. Ang pulang alikabok ng Cavite ay bumalot sa hangin, nililikha ng bawat pag-ikot ng kanilang mga gulong. Naramdaman ni Ian ang bigat ng sasakyan, halos 3 toneladang bakal at salamin, na pilit kumakapit sa hindi patag na lupa. Ang kalsadang tinatahak nila ay hindi sementado. Ito ay isang barangay road na ginawa para sa mga traktora at kalabaw, hindi para sa luxury vehicle na sanay sa aspalto ng Makati. Kumapit kayo ng mahigpit. Sigaw ni Ian. Ang kanyang boses ay halos matabunan ng ingay ng mga bato na tumatalsik sa ilalim ng chassis. Sa rearview mirror, nakita niya ang nguso ng pickup na sumisisid sa alikabok. Tila wala itong pakialam kung masira man ito. Ang driver nito ay determinado, agresibo at handang pumatay. Nang subukan ng pickup na banggain ang kanang bahagi ng likuran nila upang paikutin sila, isang PAT maneuver na alam ni Ian mula sa mga action movies, biglang kinabig ni Ian ang manibela pakaliwa. Ang SUV ay dumulas. Ang mga gulong sa likuran ay nawalan ng kapit ng saglit at ang sasakyan ay gumiwang ng mapanganib patungo sa isang malalim na kanal. Ang puso ni Ian ay pumalo sa kanyang lalamunan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang matatayog na tubo, mga sugar cane na lagpas tao ang taas, na tila mga pader na luntiang nag-aabang na lumamon sa kanila. Panginoon ko! Tili ni Marina mula sa likuran. Sa huling sandali, kumagat ang traction control system ng sasakyan. Naituwid ni Ian ang takbo. At sa halip na mahulog sa kanal, sila ay pumasok ng tuluyan sa gitna ng tubuhan. Ito ay isang dagat ng berde at kayumanggi. Ang mga dahon ng tubo ay humahampas sa gilid ng sasakyan, lumilikha ng tunog na parang libu-libong latigo na humahagupit sa metal. Wap, wap, wap! Ang tunog ay nakakarindi, sumasabay sa iyak ng 3 bata. Ang visibility ay halos wala na. Ang tinatahak nila ay isang makipot na daan sa gitna ng plantasyon. Halos kasya lang ang isang sasakyan. Ang araw, na kanina ay nagpapainit sa lupa, ay natatakpan na ng makapal na mga dahon at ng alikabok na kanilang iniiwan.
para silang pumasok sa isang lagusan. "Sir Ian, wag po kayong hihinto." Sigaw ni Marina habang yakap-yakap si Miguel na nanginginig sa kanyang dibdib. Ang boses ng katulong ay puno ng takot, ngunit may halong bakal. Alam nila ang pasikot-sikot dito. Huwag niyo silang hahayaang maunahan tayo sa kabilang labasan. Napatingin si Ian sa rearview mirror. Ang itim na pickup ay nandoon pa rin. Bumubutas din sa gitna ng tubuhan. Winawasak ang mga tanim na humaharang sa daan nito. Ang distansya nila ay hindi lumalayo. Kahit mas malakas ang makina ng sasakyan ni Ian, ang bigat nito ay nagiging hadlang sa ganitong klase ng lupa. Ang pickup ay mas magaan, mas maliksi sa putik at lumbak. Ang pawis ay tumutulo mula sa noo ni Ian, pumapasok sa kanyang mga mata at nagpapahapdi rito. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang kanyang mga buto sa kamay ay namumuti na sa diin. Ang bawat lubak na dinadaanan nila ay nagpapatalbog sa buong sasakyan at sa bawat pagtalbog, naririnig niya ang daing ng mga bata. Si Gabriel at Sofia ay nakapulupot sa binti ni Marina. Ang kanilang mga mukha ay basa ng luha at uhog. Gustong huminto ni Ian. Gusto niyang yakapin ang mga anak niya at sabihing magiging okay ang lahat. Pero alam niyang ang paghinto ay kamatayan. Ang bawat segundong lumilipas ay labanan para sa buhay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakalagay sa center console. Ang tunog ng vibration ay umalingaw-ngaw sa plastik, kasabay ng pag-ilaw ng screen. Calling. Unknown number. Hindi ito sinagot ni Ian. Nakatutok ang mata niya sa daan. Pero ang tumatawag ay hindi sumuko. Ilang segundo lang matapos mamatay ang tawag, isang notification ang lumabas sa malaking infotainment screen ng dashboard. New voice message received. At dahil nakakonekta ang kanyang telepono sa Bluetooth system ng sasakyan, at dahil sa default setting ng kotse na autoplay para sa mga priority messages, biglang namayani ang isang boses sa loob ng tahimik at soundproof na cabin ng Lexus. Ang boses ay lumabas mula sa 12 high-fidelity speakers na nakapalibot sa kanila. Ang kalinawan ng tunog ay nakakapanindig balahibo. Tila ba ang nagsasalita ay nakaupo mismo sa tabi ni Ian sa passenger seat. "May chai kong to at jaw? Pare." "Hindi ka makakatakas, pare." Nanigas ang dugo ni Ian. Muntik na niyang mabitawan ng manibela. Ang sasakyan ay gumiwang pakanan. Humagip ng ilang puno ng tubo bago niya nabawi ang kontrol. Ang salitang pare. Ang tono. Ang gasgas na boses na may halong mapait na tawa. Ang paraan ng pagbigkas na puno ng pamilyaridad at puot. Ito ang boses na naririnig niya sa huling pagkakataon sa loob ng isang silid hukuman. 2 taon na ang nakakaraan. Ang boses ng isang taong sumisigaw ng kanyang kawalang kasalanan habang pinoposasan ng mga pulis. "Julian." "Matagal ko nang hinihintay ang araw na to, Ian." Patuloy ng boses sa recording. Ang bawat salita ay may diin, mabigat, at puno ng lason. 2 taon. 2 taon akong nabulok sa selda habang ikaw ay nagpapakasasa sa tagumpay na tayo dapat ang magkasamang bumuo. Si Julian Sarmiento, ang kanyang college best friend, ang kanyang business partner, ang ninong ng panganay niyang si Gabriel. Ang mga alaala ay bumaha sa isip ni Ian habang pilit niyang inililiko ang sasakyan sa isang matalim na kurbada sa gitna ng plantasyon. At naalala niya ang mga gabing magkasama silang nagtatrabaho sa maliit na opisina sa Ortigas, nangangarap na balang araw ay magiging hari sila ng tech industry sa Pilipinas. Naalala niya ang tiwala. At naalala niya ang sakit ng matuklasan ng audit team ang nawawalang milyon-milyong piso. Ang mga pirma ni Julian sa mga fake accounts, ang pagtataksil. Pero ngayon, habang naririnig niya ang boses ni Julian na puno ng demonyo, naitanong ni Ian sa sarili, "Totoo ba ang lahat ng alam ko? Akala mo ba tapos na tayo, pare?" Ang boses ay tumatawa na ngayon, isang tawang tuyo at walang ligaya. "Ang akala mo siguro, pera lang ang habol ko." "Hindi, Ian. Hindi pera.
Gusto kong maramdaman mo ang mawalan. Gusto kong maramdaman mo ang gumuho ang mundo mo habang wala kang magawa kundi manood. Sa likod ng sasakyan, napahigpit ang yakap ni Marina sa mga bata. Narinig din niya ang boses. Hindi niya kilala kung sino ito, pero naramdaman niya ang kasamaan sa tono nito. Tumingin siya kay Ian at nakita ang pamumutla ng amo. Ang kaninang determinasyon sa mukha ni Ian ay napalitan ng isang uri ng horror. Ang horror ng pagkilala sa multo. Siya ba yon, Sir Ian? Bulong ni Marina, ang boses ay nanginginig. Ang lalaking yon, siya ba ang nasa likod? Hindi nakasagot si Ian. Ang kanyang lalamunan ay parang binuhusan ng semento. Nakita niya sa side mirror ang itim na pickup na papalapit ng papalapit. Ngayon ay alam na niya kung sino ang nagmamaneho. Hindi ito isang hired gun. Hindi ito isang kidnapper na naghahanap ng ransom. Ito ay personal. Ito ay si Julian. At si Julian ay matalinong tao. Si Julian ay calculating. Kung nandito siya, ibig sabihin ay pinagplanuhan niya ang bawat detalye ng araw na ito. Alam niya ang ruta. Alam niya kung saan pupunta si Ian. Naririnig mo ba ang iyak ng mga anak mo, Ian? Patuloy ng recording. Tila ba nakikinita ni Julian ang nangyayari sa loob ng kotse? Ganyan din ang iyak ng anak ko noong namatay siya sa ospital. Walang gamot, walang doktor. Dahil naka-freeze ang mga bank accounts ko dahil sa kasong isinampa mo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Ian. Wala siyang alam tungkol sa anak ni Julian. Nang makulong ito, pinutol na ni Ian ang lahat ng komunikasyon. Inisip niyang hustisya lang ang nangyari. Pero sa kwento ni Julian, si Ian ang kontrabida. Si Ian ang pumatay. Blag. Isang malakas na bangga ang yumanig sa buong SUV. Naabutan na sila. Ang pickup ay bumangga sa kanang likuran ng Lexus. Ang impact ay nagpatalsik kay Sofia mula sa pagkakaupo. Tumama ang kanyang maliit na balikat sa pinto. Umiyak siya ng malakas. Isang tili ng sakit na tumarak sa puso ni Ian. Sofia! Sigaw ni Ian. Pero hindi niya pwedeng bitawan ng manibela. Hawak ko siya, sir. Hawak ko siya. Mabilis na sagot ni Marina. Hinihila pabalik si Sofia at ipinapasok sa gitna ng kanyang mga bisig. Ginagawang human cushion ang sarili. Okay lang siya, sir. Magmaneho lang po kayo. Tumingin si Ian sa salamin. Nakita niya ang mukha ng driver ng pickup sa likod ng tinted na windshield nito. Bagamat malabo, alam niyang nakangiti si Julian. Iyon ang ngiti ng isang taong wala nang mawawala. Ang ngiti ng isang kamikaze. Ang daan sa harap ay nagsisimula nang maging maputik. Ang ulan na kanina ay ambon pa lang ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas. Ang wipers ng sasakyan ay automatikong gumana, humahawi sa tubig, at alikabok na ngayon ay nagiging kulay kaping putik sa salamin. Ang langit sa itaas ay nagdidilim, tila nakikiramay sa lagim na nangyayari sa ibaba. Ang mga ulap ay mababa at maitim, nagbabadya ng isang bagyong paparating mula sa Pacific Ocean. Ang kapaligiran ng Cavite, na kilala sa init at alikabok, ay biglang naging isang basang impyerno. Ang mga gulong ng Lexus ay nagsisimulang mawalan ng kapit sa lupang nagiging putik. Naramdaman ni Ian ang pagdulas ng likuran ng sasakyan. Fishtailing. Damn it! Mura ni Ian. Binawasan niya ng kaunti ang tapak sa gas para kumagat ang gulong, pero nagbigay ito ng pagkakataon kay Julian na lumapit lalo. Ang boses sa speaker ay tapos na. Pero ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang ulan na humahampas sa bubong, ang ungol ng makina at ang hikbi ng mga bata. Sir Ian, tawag muli ni Marina. Mas matatag na ang boses niya ngayon, bagamat bakas pa rin ang takot. Nakadungaw siya sa bintana, tinitingnan ang dinadaanan nila. May nakikita akong ilaw sa dulo. Highway na yon. Malapit na tayo sa highway. Tumingin si Ian sa unahan. Sa dulo ng mahabang tunnel ng mga tubo, may maliit na liwanag. Ang concrete road. Kung makakarating sila doon, mas may laban ng Lexus. Mas mabilis ito sa patag. Mas stable.
Kumapit kayo, sabi ni Ian. Ang boses niya ay mababa at puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang makuha niya kayo. Pangako yan. Piniga niya ang bawat horsepower na kayang ibigay ng makina. Ang sasakyan ay tumalon pasulong, binubunggo ang mga sanga at dahon, tumatalbog sa mga bato at ugat. Sa likuran, si Julian ay hindi nagpapatalo. Ang pickup nito ay umuungal din, bumubuga ng itim na usok, sumusunod na parang anino ng kamatayan. Ngunit habang palapit sila sa liwanag, napansin ni Ian ang isang bagay na mali. Ang highway na tinutukoy ni Marina, walang dumadaan na sasakyan, tahimik, at sa gitna ng daan may nakaharang. Isang lumang traktora ang nakaparada pahalang sa labasan ng tubuhan. Nanlaki ang mata ni Ian. Trap. Julian, bulong ni Ian. Planado ang lahat. Mula sa simula, tinutulak sila ni Julian papunta sa direksyong ito. Walang escape route. Ito ay isang killing box. Sa likod, nakita ni Ian na bumukas ang bintana ng pickup. Si Teresa, ang babaeng nag-alaga sa mga anak niya, ang babaeng pinakain niya at pinatira sa bahay niya, ay nakadungaw. Basang-basa ito ng ulan. Ang buhok ay nakadikit sa mukha at sa kamay nito ay may hawak na baril. Nakatutok ito sa gulong ng Lexus. Yuko! Sigaw ni Ian kasabay ng pagputok ng baril. Bang! Ang tunog ay parang kulog sa loob ng sasakyan. Naramdaman ni Ian ang pag-uga ng sasakyan ng tamaan ng rear bumper, pero hindi tinamaan ang gulong. Run flat tires. Pasalamat ni Ian sa isip niya. Pero hanggang kailan? Ang distansya sa traktora ay 50 metro na lang. Sa likod, ang pick-up. Sa harap, ang harang. Sa gilid, ang makapal na tubuhan at malalim na irigasyon. Kailangan ni Ian magdesisyon. At sa sandaling iyon, tumingin siya sa rearview mirror at nagtama ang paningin nila ni Marina. Sa mga mata ng babaeng ito, isang simpleng kasambahay na walang kapangyarihan, walang yaman at walang obligasyon, nakita ni Ian ang isang tapang na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi sumusuko si Marina. Yakap nito ang mga anak niya na parang sarili niyang dugo. Kung kaya ni Marina lumaban, kaya rin niya. Marina, sabi ni Ian, mabilis at seryoso. Magugulot to. Hawakan mong maigi ang mga bata. Opo, sir. Sagot ni Marina. Hinihigpitan ng yakap kay Gabriel, Sofia at Miguel na ngayoy tahimik na sa sobrang takot. Sa halip na pumreno para huminto sa harap ng traktora, mas lalo pang diniin ni Ian ang gas. Ang sasakyan ay humarurot patungo sa harang. Sa huling segundo, bago bumangga, kinabig ni Ian ang manibela pa kanan, papunta sa isang makipot na pilapil sa gilid ng irigasyon na halos hindi makikita kung hindi ka titingin ng maigi. Ito ay isang sugal, all or nothing. Ang Lexus LX ay tumagilid. Ang dalawang gulong sa kaliwa ay umangat sa ere. Or naramdaman nila ang gravity na humihila sa kanila pababa sa irigasyon. Sumigaw ang mga bata. Pumikit si Marina at nagdasal ng malakas. Pero ang momentum ng sasakyan, kasabay ng bigat nito, ang nagpabagsak muli sa kanila, sa lupa. Sa kabilang panig ng traktora. Lumagapak ang sasakyan, yumanig ang buong katawan ni Ian, pero nakaalpas sila. Sa likod, ang pickup ni Julian ay napapreno ng malakas para hindi bumangga sa traktora na iniharang ng sarili niyang mga kasabwat. Narinig ni Ian ang skid ng mga gulong nito sa putik. Nakalayo sila. Kahit pansamantala, nakahinga ng maluwag si Ian pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang ulan ay lalong lumalakas, nagiging isang ganap na bagyo. Ang langit ay halos kulay uling na. At sa unahan, ang kalsada ay papasok sa mas masukal na gubat, ang gubat ng Cavite, kung saan walang signal, walang CCTV at walang batas. Okay lang ba kayo? Tanong ni Ian. Ang boses ay pause. Opo. Opo, sir. Sagot ni Marina. Hinahaplos ang buhok ni Miguel. Buhay pa tayo. Tumingin si Ian sa unahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, pero ang kanyang isip ay malinaw na. Alam na niya kung sino ang kalaban. Alam na niya kung ano ang nakataya.
At alam niyang sa gabing ito, sa gitna ng bagyo at putik, hindi pera ang magliligtas sa kanila, kundi ang pagiging ama niya at ang malasakit ng babaeng nasa likod. Ang chase ay nagtapos na sa tubuhan. Ang giyera sa gubat ay magsisimula pa lamang. Ang langit ay tila biglang nagalit. Mula sa manakanakang ambon, ang ulan ay naging isang dambuhalang kurtina ng tubig na bumagsak sa lupa, nilulunod ang buong lalawigan ng Cavite sa isang iglap. Ang tunog sa bubong ng Lexus ay hindi na lang basta patak. Ito ay dagundong, parang libu-libong maliliit na bato na ibinabato mula sa kalangitan. Ang mundo sa labas ay naglaho, napalitan ng kulay abo at pilak na dingding ng tubig. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay pansamantalang namayani matapos nilang malampasan ang traktora. Ngunit hindi ito payapang katahimikan. Ito ay ang mabigat na paghinga ng mga taong nakaligtas sa kamatayan, ngunit alam na hindi pa tapos ang panganib. Ang mga wipers ng sasakyan ay gumagalaw sa pinakamabilis na setting, humahagupit pa kanan at pakaliwa, ngunit tila wala itong laban sa lakas ng bagyo. Ang daan sa harap ay halos hindi na makita. Ang mga ilaw ng poste sa gilid ng kalsada ay kumukurap-kurap. Bago tuluyang mamatay, iniwan silang umaasa lamang sa high beams ng SUV na tumatago sa dilim at ulan. Sure na patingin si Ian sa rearview mirror. Wala na ang pickup, pansamantala. Pero alam niyang nandoon lang yon, nagtatago sa likod ng ulan, naghihintay ng pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa manibela. Ang mga ugat ay lumalabas sa kanyang mga braso. Ang aircon ng sasakyan ay malamig, pero ang pawis ay tumutulo sa kanyang likod. Sir Ian. Basag ni Marina sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, pero naroon ang isang uri ng tatag na hindi inasahan ni Ian. Tumingin si Ian sa rearview mirror. Nagtama ang kanilang paningin. Sa madilim na loob ng sasakyan, ang mukha ni Marina ay naiilawan lamang ng dashboard lights. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may bahid ng putik sa pisngi, at ang uniforme niya ay punit sa balikat. Yakap-yakap niya ang tatlong bata na ngayon ay nakatulog na dahil sa pagod at takot. Ang mga munting katawan nila ay nakasandal sa kanya na parang siya ang kanilang tunay na ina. Bakit Marina? Tanong ni Ian. Ang kanyang boses ay garalgal. Paano mo nalaman? Paano sila napunta sa'yo sa gilid ng daan? Ang sabi ni Teresa, ang sabi niya nasa swimming lesson sila. Huminga ng malalim si Marina. Tila binabalikan niya ang isang bangungot na nangyari pa lamang ilang oras ang nakararaan. Ang bawat detalye ay sariwa, masakit, at nakakakilabot. Kaninang umaga po, sir. Panimula ni Marina, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit hindi niya hinahayaang pumatak ito. Nagilinis ako ng kwarto ni Ma'am Teresa habang nasa baba siya, kausap ang ka-text niya. Nahulog po ang bag niya mula sa vanity table. Bumukas ito. Napahigpit ang hawak ni Ian sa manibela. Si Teresa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng mga anak niya sa loob ng 3 taon. Ang babaeng binigyan niya ng sweldong mas mataas pa sa mga manager ng kumpanya niya. May nakita po akong ticket, sir, patuloy ni Marina. Ticket sa eroplano. One way. Paalis ngayong gabi papuntang Hong Kong. At sa tabi noon, may isang bote ng gamot. Maliit na bote, pero alam ko kung ano yun kasi nakita ko na yun sa lola ko dati. Strong sedatives, pampatulog. Nanlaki ang mga mata ni Ian. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Pampatulog. Para sa mga anak niya. Kinabahan ako, sir, kasi narinig ko siyang may kausap sa telepono noong isang gabi. Akala ko tungkol lang sa utang niya sa kasino. Madalas siyang magreklamo na hinahabol siya ng mga loan shark. Pero kanina, narinig ko ang sinabi niya habang nasa banyo ako sa baba. Ginaya ni Marina ang boses ni Teresa, puno ng kasakiman at desperasyon. Oo, Julian, handa na ang lahat. Ipapalabas nating aksidente sa pool. Sasabihin ko
na nalunod sila habang wala ako. Pero ang totoo, tulog na sila pagdating mo. Dalhin mo na sila. Basta ibigay mo ang pera ko. Julian. Ang pangalan ay parang punyal sa dibdib ni Ian, si Teresa at Julian. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya, ang isa sa negosyo, ang isa sa pamilya, ay nagsabotan upang wasakin siya. Ang galit na naramdaman ni Ian ay napalitan ng isang malamig na takot. Muntik na. Muntik na niyang hindi na makita ang mga anak niya habang buhay. Kung hindi dahil sa babaeng nasa likod ng sasakyan niya ngayon. Anong ginawa mo? Tanong ni Ian, halos pabulong. Wala na akong oras para tumawag sa inyo, sir. Nasa meeting kayo at alam kong may mga kasabot si Ma'am Teresa na nakabantay sa CCTV room ng village natin. Paliwanag ni Marina. Kaya nung pumasok siya sa kusina para magtimpla ng gatas ng mga bata, dala ko ang walis tambo. Napakurap si Ian. Walis tambo laban sa Teresa na mas malaki at mas malakas kay Marina. Pinalo ko siya, sir. Buong lakas, sabi ni Marina. Hinihimas ang sarili niyang braso na tila naramdaman niya ulit ang impact. Tinamaan siya sa ulo. Bumagsak siya. Natakot ako baka napatay ko siya, pero humihinga pa naman. Kinuha ko agad ang mga bata. Sabi ko sa kanila, maglalaro kami ng hide and seek. Na kailangan naming tumahimik at tumakbo ng mabilis. Tumakbo kayo? Tanong ni Ian. Ang kanilang bahay ay nasa isang exclusive subdivision. Walang public transport na madaling masakyan. Dumaan kami sa likod, sir. Sa butas ng bakod na dinadaanan ng mga hardinero. Tumakbo kami sa pilapil ng palayan. Ang layo po, sir. Masakit sa paa. Umiiyak si Sofia kasi mainit. Si Miguel, gutom na. Pero hindi ako pwedeng huminto. Alam kong gigising si Teresa. Alam kong hahabulin nila kami. 10 kilometro. Na-realize ni Ian na tinakbo ni Marina ang 10 kilometrong lubak-lubak na daan sa ilalim ng tirik na araw habang karga-karga o hila-hila ang 3 bata. Wala siyang dalang pera. Wala siyang dalang pagkain. Ang tanging dala niya ay ang tapang na magligtas ng mga batang hindi naman niya kaano-ano. Ang tinatawag na malasakit. Ito ay higit pa sa trabaho. Ito ay pagmamahal. Biglang naputol ang pag-uusap nila nang maramdaman ni Ian ang isang malakas na pagyanig sa likuran ng sasakyan. Blag! Ang Lexus ay gumewang sa madulas na kalsada. Ang mga bata ay nagising at nagsimulang umiyak muli. Nandito na sila! Sigaw ni Marina. Niyayakap ng mahigpit ang mga bata. Sir Ian? Tumingin si Ian sa side mirror. Sa gitna ng malakas na ulan at kidlat, nakita niya ang itim na pickup. Nasa tabi na nila ito ngayon. At sa upuan ng pasahero, nakita niya si Teresa. Ang mukha ng dating mayabang na nani ay namamaga. Ang kanyang kaliwang mata ay halos sarado na at kulay ube. Ang marka ng walis tambo ni Marina. Ang kanyang buhok ay basang-basa at nakadikit sa mukha na parang mga galamay ng pugita. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na tao. Ito ay mukha ng isang demonyong nasukol, galit, puot, at takot sa kung anong gagawin ni Julian kapag pumalpak siya. Bumaba ang bintana ng pickup sa kabila ng malakas na ulan. May hawak na baril si Teresa. Isang .45 caliber pistol na nangingintab sa dilim. Yuko! Sigaw ni Ian. Bumato ng tingin si Ian sa kanyang dashboard. Sinubukan niyang pindutin ang voice command para tumawag. Call 911. Call PNP. Connection error. No network coverage. Putang ina. Mura ni Ian. Nasa dead spot sila. Ang bagyo ay sumira sa signal ng mga cell towers sa paligid. Ang teknolohiya na nagpayaman sa kanya ay walang silbi sa gitna ng unos na ito. Siya, ang CEO ng pinakamalaking tech company, ay naputulan ng koneksyon sa mundo kung kailan niya ito pinakakailangan. Nagpaputok si Teresa. Bang! Crack! Ang bala ay tumama sa salamin ng passenger seat sa harap. Buti na lang at bullet-resistant ang salamin ng Lexus. Isa sa mga security features na ipinalagay ni Ian matapos makatanggap ng mga death threats noon. Ang salamin ay nagkalamat, panaging parang sapot ng gagamba pero hindi nabasag.
Hindi sila titigil hanggat hindi tayo namamatay. Sigaw ni Ian. Kailangan niyang lumaban. Hindi pwedeng takbuhan lang. Tumingin siya sa kalsada. Madulas. Basa. Ito ang pagkakataon niya. Ang pickup ay mas mataas ang center of gravity kaysa sa SUV niya. Mas madali itong tumaob kung mawawalan ng balanse. Hinintay ni Ian na dumikit ulit ang pickup sa gilid nila. Nang makita niyang nasa blind spot na siya ni Julian, biglang kinabig ni Ian ang manibela pa kanan, diretso sa tagiliran ng pickup. Screech! Ang tunog ng metal na kumikiskis sa metal ay nakakabingi. Nagliparan ang mga sparks sa gitna ng ulan. Ang Lexus, na parang isang tangke, ay bumangga ng malakas sa Ford Ranger. Nagulat si Julian. Ang pickup ay gumewang patungo sa gilid ng kalsada, muntik nang mahulog sa kanal. Yes, sigaw ni Ian. Pero masyado niyang minaliit si Julian. Si Julian ay lumaki sa mga street races sa Batangas bago sila naging magkaibigan sa kolehiyo. Alam ni Julian kung paano kontrolin ang sasakyan sa skid. Sa halip na pumreno, diniinan ni Julian ang gas. Ginamit niya ang momentum ng pagkakabangga para ikorek ang manibela at pagkatapos ay bumawi. Inilipat niya ang pickup sa kabilang lane at ngayon, siya naman ang bumangga. Ang pickup ay humampas sa rear quarter panel ng Lexus, ang pinakamahinang punto para sa stability ng sasakyan. Ito ang tinatawag na pit maneuver. Nawala ng kontrol si Ian. Ang manibela ay naging magaan sa kanyang kamay habang ang mga gulong ng SUV ay dumudulas sa basang aspalto. Ang sasakyan ay umikot 1 beses, 2 beses. Ang mundo sa labas ay naging umiikot na carousel ng ulan at dilim. Kumapit kayo! Sigaw ni Ian. Ang sasakyan ay lumabas ng kalsada. Tumalon ito sa ibabaw ng kanal at lumagapak sa isang maputik na daan pababa. Hindi ito ordinaryong daan. Ito ay isang lumang logging road na papasok sa masinsing kagubatan ng bundok. Ang Lexus ay dumulas pababa, winawasak ang maliliit na puno at sanga. Ang putik ay lumilipad sa bawat direksyon, wala ng braking power. Ang bigat ng sasakyan ang humihila sa kanila, pababa sa kadiliman. Bog! Tumama ang nanguso ng sasakyan sa isang malaking puno ng balete. Ang airbags ay pumutok. Isang ulap ng puting pulbos ang bumalot sa loob ng cabin. Ang impact ay yumanig sa bawat buto sa katawan ni Ian. Katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas at ang hissing ng nasirang radiator. Gabriel, Sofia, Miguel? Ang boses ni Ian ay mahina. Hilo pa siya sa impact. Marina? Opo, buhay po kami, sagot ni Marina mula sa likod. Ang boses niya ay punong-puno ng takot, pero naroon ang urgency. Umiiyak lang po si Miguel pero wala pong dugo. Sinubukan ni Ian na paandarin ang sasakyan. Click, click, click. Patay na ang makina. Sira ang starter. Wasak ang harapan. Damn it! Pinalo ni Ian ang manibela. Nakulong sila. Ang Lexus na kanina ay kanilang proteksyon ay naging isa na ngayong bakal na kabaong. Tumingin si Ian sa side mirror. Sa itaas, sa kalsadang pinanggalingan nila, may 2 ilaw na tumigil. Ang mga headlights ng pickup. Dahan-dahan. Nagsimula itong bumaba sa maputik na daan. Ang ilaw nito ay tumatahi sa dilim. Hinahanap sila. Parang mata ng isang halimaw na naniniguro kung patay na ang biktima nito. Ang ulan ay lalong lumakas, sinasabayan ng kabog ng dibdib ni Ian. Alam niyang ito na ang huling yugto. Wala nang takbuhan, wala nang habulan. Lumingon si Ian kay Marina. Ang mukha ng babae ay puno ng putik at luha. Pero ang mga mata nito ay nanlilisik sa determinasyon. Marina, sabi ni Ian, inaalis ang kanyang seatbelt. Makinig ka sa akin. Bubuksan ko ang pinto. Lalabas ako at aatakihin ko sila. Habang abala sila sa akin, kunin mo ang mga bata. Tumakbo kayo papasok sa gubat. Huwag na huwag kang lilingon. Umiling si Marina. Mabilis at mariin. Hindi, sir. Marina, hindi ito pakiusap. Utos ito.
Sigaw ni Ian, pero basag ang boses niya. Ililigtas ko kayo. Hindi, Sir Ian, ganti ni Marina. Sa unang pagkakataon, tinaasan niya ng boses ang kanyang amo. Hindi po namin kayo iiwan. Paano kung mapatay nila kayo? Sino na ang magpoprotekta sa mga bata? Hahabulin din nila kami at aabutan. Hindi ko po sila kayang ilaban mag-isa. May kinuha si Marina mula sa bulsa ng kanyang punit na apron. Sa dilim, kumislap ang isang bagay na metal, isang box cutter, isang simpleng pamputol ng karton. Ito ang laging dala ni Marina kapag nagbubukas siya ng mga delivery package sa bahay. Maliit, kalawangin ang dulo, pero matalas. Inabot niya ito kay Ian. Ang kamay ng isang hamak na katulong ay humawak sa kamay ng isang bilyonaryo. Ang init ng palad ni Marina ay tumagos sa malamig na balat ni Ian. Wala po tayong laban kung magkakanya-kanya tayo, sir. Bulong ni Marina, ang kanyang boses ay naging bakal. Sabay po nating tatapusin to. Oy, para kay Gabriel, para kay Sofia, para kay Miguel. Malasakit, sir. Di ba sabi niyo sa TV, ang pamilya ay nagtutulungan? Natigilan si Ian. Sa harap ng kamatayan, tinuturuan siya ng kanyang katulong tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya at tapang. Kinuha niya ang cutter. Mahigpit. Sa labas, ang ilaw ng pickup ay papalapit na ng papalapit. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na bumubukas ay narinig sa kabila ng ulan. Ang mga yapak sa putik. Squish, squash. Ian, lumabas ka dyan. Boses ni Julian, puno ng puot, puno ng tagumpay. Tapusin na natin to. Huminga ng malalim si Ian. Tumingin siya sa mga anak niya sa huling pagkakataon. Buhay sila dahil kay Marina at mananatili silang buhay dahil sa kanya. Handa ka na? Tanong ni Ian kay Marina. Tumango si Marina. Kahit nanginginig ang tuhod, kumuha siya ng isang malaking bato mula sa floor mat ng sasakyan. Isang souvenir rock na pinulot ni Gabriel sa Baguio noon na hindi pa natatapon. Ito ngayon ang kanyang sandata. Opo, sir, sagot ni Marina. Walang iwanan. Binuksan ni Ian ang pinto ng dahan-dahan. Ang amoy ng basang lupa, gasolina at ozone ay pumasok sa loob. Ang lamig ng ulan ay sumampal sa kanyang mukha. Ginising ang bawat nerve ending sa kanyang katawan. Wala ng CEO, wala ng business partner, wala ng yaman. Ang natitira na lang ay isang ama at isang ina-inahan, handang pumatay at mamatay para sa tatlong anghel sa likod ng sasakyan. Ang bagyo ay umungol sa itaas, tila hudyat ng pagsisimula ng huling laban. Ang amoy ng pulbura mula sa pumutok na airbag ay humalo sa masangsang na amoy ng basang lupa at nasunog na goma. Sa loob ng nayuping Lexus, ang hangin ay naging mapurol, tila ba hinihigop ng bagyo ang bawat onsa ng oxygen na natitira sa kanilang maliit at bakal na kabaong. Nakatulala si Ian sa dashboard. Ang mga ilaw ng instrument panel ay patay na, maliban sa isang mahinang kutitap ng check engine light na tila nang iinsulto sa kanya sa huling sandali. Ang mamahaling SUV na binili niya para sa seguridad, ang kaniyang tangke, ang kaniyang proteksyon, ay isa na ngayong baldado at walang silbing tambak ng metal na nakabaon sa putik ng Cavite. Sir, ang boses ni Marina ay nanggagaling sa malayo, kahit na nasa likod lamang siya. Hindi makagalaw si Ian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa manibela, ang mga buko ng daliri ay namumuti. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa bilis na hindi niya makontrol. Mula sa boardroom sa Makati, yang sa mga spreadsheet ng kumpanya, sa huling pagkakataong niyakap niya ang kanyang yumaong asawa. At ngayon, sa katotohanang mamamatay siya sa isang liblib na gubat kasama ang kanyang mga anak at ang kanilang yaya. Crack, hiss. Ang tunog ng radiator na sumisingaw ay parang huling hininga ng isang higante. Sa labas, ang ulan ay walang humpay sa pag-atake. Ang bawat patak ay parang martilyo sa bubong ng sasakyan. Ngunit mas nakakatakot ang liwanag na pumasok mula sa likuran.
Dalawang matatalim na sinag ng ilaw, ang headlights ng Ford Ranger ni Julian. Tumagos ito sa basag na salamin sa likod, tinatamaan ng rearview mirror at direktang bumubulag kay Ian. Ang liwanag ay hindi nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagbibigay diin sa kanilang pagkakakulong. Ang mga anino ng mga patak ng ulan sa salamin ay gumagapang sa mukha ni Ian na parang maliliit na uod. Sinubukan niyang pihitin ang susi. Grr-click. Grr-click. Wala. Ang makina ay lunod. Ang tambutso ay malamang na nakabaon na sa putik. Sinasakalang sasakyan. Wala na. Bulong ni Ian, ang lalamunan ay tuyo, kahit na napapaligiran sila ng tubig. Wala na tayong sasakyan. Lumingon siya sa likod. Ang tanawin ay dumurog sa kanyang puso. Ang tatlong bata, sina Gabriel, Sofia at Miguel, ay gising na, ngunit tahimik. Ang katahimikan nila ay hindi dahil sa kapayapaan, kundi sa matinding shock. Ang kanilang mga mata ay malalaki, nakatitig sa kawalan, habang nakakapit sa uniforme ni Marina. Si Marina naman ay may dugong tumutulo mula sa isang hiwa sa kanyang noo, humahalo sa putik sa kanyang pisngi. Yakap-yakap niya ang mga bata gamit ang kanyang buong katawan. Ginagawa ang sarili bilang huling shock absorber laban sa mundo. Sir Ian, ulit ni Marina, mas matatag ngayon. Paparating na sila. Tumingin muli si Ian sa side mirror. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang silueta ng pickup truck sa itaas ng bangin. Bumukas ang pinto nito. Isang bota ang tumapak sa putik. Pagkatapos ay isa pa, si Julian. At sa kabila, si Teresa. Ang takot ni Ian ay nag-transform. Mula sa malamig na paralysis, ito ay naging isang mainit at nag-aalab na desperasyon. Makinig ka, Marina. Mabilis na sabi ni Ian, inaalis ang seatbelt na pumipigil sa kanyang dibdib. Ang tunog ng bakol na kumalas ay parang putok ng baril sa loob ng tahimik na cabin. Bubuksan ko ang pinto. Pipilitin ko. Sa oras na makalabas ako, ang kukunin ko ang atensyon nila. Tinitigan siya ni Marina. Ang mga mata ng katulong ay maitim at malalim, parang balon na walang hanggan. Wala doon ang takot na inaasahan ni Ian. Anong ibig niyong sabihin, sir? Magpapahabol ako. Paliwanag ni Ian, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng desisyon. Hinawakan niya ang braso ni Marina. Tatakbo ako papunta sa kabilang direksyon palayo sa gubat. Hahabulin nila ako. Sigurado ako. Ako ang gusto ni Julian. Ako ang trophy niya. At kami? Kapag lumayo na sila, kapag nakita mong nakatalikod na sila, napalunok si Ian, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Dalhin mo ang mga bata sa gubat, sa pinakamalalim na parte. Huwag kang hihinto hanggat hindi ka nakakakita ng bahay o kalsada. Itago mo sila, Marina. Parang awa mo na. Ito ang plano ng isang ama, isang sakripisyo. Iniisip ni Ian na ito ang logical conclusion. Siya ang dahilan kung bakit sila narito. Siya ang nagpapasok kay Julian sa kumpanya. Siya ang kumuha kay Teresa. Siya ang may kasalanan. Kaya siya ang dapat magbayad. Ngunit hindi gumalaw si Marina. Hindi siya tumango. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Ian sa kanyang braso. Hindi, sir. Natigilan si Ian. Anong hindi? Marina, mamamatay tayo lahat kapag nanatili tayo dito. May baril sila. Nakita mo ba si Teresa? Wala na siya sa sarili. Tumingin po kayo sa labas, sir. Mahinahong sagot ni Marina. Itinuturo ang bintana. Tumingin si Ian. Ang labas ay purong kadiliman at putik. Ang lupa ay malambot at unstable. Ang ulan ay lumikha ng maliliit na ilog na dumadaloy pababa sa bangin. Ang putik po ay hanggang tuhod, paliwanag ni Marina. Parang isang guro na nagpapaliwanag sa isang paslit. Si Gabriel, may hika. Si Sofia, nanginginig na sa lamig. Si Miguel, hindi pa kayang tumakbo ng mabilis. Kung dadalhin ko sila sa gubat habang hinahabol niyo ang mga demonyo na, yan, aabutan din nila kami. Madulas ang daan, madilim, at kapag nadapa kami, wala na.
Natahimik si Ian. Tama si Marina. Ang kanyang plano ay base sa action movie, hindi sa realidad ng bagyo sa Pilipinas. Ang gubat ng Cavite ay hindi parke. Ito ay masukal, matinik, at sa ganitong panahon, ito ay isang bitag. So anong gagawin natin? Tanong ni Ian. Ang desperasyon ay bumabalik. Hihintayin na lang nating barilin nila tayo dito sa loob? Umiling si Marina. May dinukot siya sa bulsa ng kanyang apron. Iyong apron na laging puno ng mantsa ng spaghetti sauce, crayon, at gatas. Iyong apron na simbolo ng kanyang pagiging alipin sa bahay ng mga Kastilyo. Inilabas niya ang isang bagay na maliit at kinakalawang. Isang box cutter. Kulay kahel ang hawakan, pero kupas na. Ang talim ay may bahid ng itim na tape mula sa mga kahon ng Lazada at Shopee na binubuksan niya araw-araw para kay Ian. Ito lang po ang dala ko, sabi ni Marina. Inabot niya ito kay Ian. Tinitigan ni Ian ang cutter. Napakaliit. Napakawalang kwenta laban sa .45 caliber pistol ni Teresa at sa galit ni Julian. Pero sa sandaling yon, nang dampian ng kanyang mga daliri ang magaspang na kamay ni Marina, naramdaman niya ang isang kuryente. Hindi ito basta pag-aabot ng sandata. Ito ay paglilipat ng lakas. Marina, Sir, lumaki po ako sa bukid sa probinsya. Kwento ni Marina. Ang boses ay mabilis, pero malinaw. Habang nagsasalita, tinatanggal niya ang seatbelt ng mga bata ng dahan-dahan para hindi sila magising ng tuluyan. Alam ko kung paano gumalaw sa putik. Alam ko kung paano manlaban kapag wala ng atrasan. Ang tatay ko, sabi niya, ang taong walang takot ay tanga. Pero ang taong lumalaban, kahit nanginginig ang tuhod, yun ang matapang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ian. Wala na ang po at opo sa tono ng kanyang pananalita. Bagaman nandoon pa rin ang respeto. Ito ay usapan ng dalawang magulang. Isa sa dugo at isa sa puso. Hindi po tayo maghihiwalay, mariing sabi ni Marina. Lalabas tayo. Sabay. Kayong bahala sa lalaki. Akong bahala sa babae. Kay Teresa, may baril siya. Paalala ni Ian. May baril siya, pero wala siyang puso. Sagot ni Marina. Yumuko siya at kinapa ang sahig ng sasakyan. Hinugot niya ang isang malaking bato na paperweight sana sa opisina ni Ian na naiwan sa backseat. Ilang buwan na ang nakararaan. Mabigat ito. Magaspang. Ako ang nagpalaki sa mga batang ito, sir. Ako ang nagpupuyat kapag may lagnat sila. Ako ang nagpapalit ng lampin. Ang babaeng yan, si Teresa, pera lang ang habol niya. Ang taong pera lang ang ipinaglalaban ay madaling matakot. Pero tayo, hinawakan ni Marina ang pisngi ni Sofia na natutulog. Tayo, buhay ang ipinaglalaban natin. Ang pamilya niyo. Pamilya. Ang salitang iyon ay tumimo sa dibdib ni Ian. Sa loob ng maraming taon, inisip niya na ang pamilya ay binubuo ng dugo at apelyido. Inisip niya na ang papel ni Marina ay bayad na serbisyo lamang. Pero sa gabing ito, sa gitna ng unos, napatunayan na ang dugo ay hindi lamang sa ugat na nananalaytay. Ito ay tumutulo din sa pawis at sakripisyo. Hinawakan ni Ian ng mahigpit ang box cutter. Inilabas niya ang talim. Click, click, click. Matalim pa. Kaya nitong humiwa ng laman. Okay, sabi ni Ian. Ang takot ay nandoon pa rin, pero may humalong lamig. Ang lamig ng determinasyon. Okay, Marina, gagawin natin. Sa labas, ang mga yapak ay palapit na ng palapit. Ang liwanag ng flashlight ay sumasayaw sa labas ng bintana. Hinahanap sila. Ian, pare. Ang boses ni Julian ay nangingibabaw sa hangin at ulan. Alam kong buhay ka pa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na sa akin ang mga bata at baka sakaling bilisan ko lang ang pagpatay sa'yo. Isang tawa ang sumunod. Tawang baliw. Tawang demonyo. Tumingin si Ian kay Marina. Handa ka na? Tumango si Marina. Ibinaba niya ang mga bata sa floor mat ng sasakyan. Gabriel, Sofia, Miguel, dyan lang kayo.
Huwag kayong gagalaw. Maglalaro lang si Daddy at si Yaya ng bad guys. Okay? Quiet lang. Huwag sisilip. Tumango si Gabriel, ang panganay. Kahit nanginginig ang labi, naintindihan niya. Matalino siyang bata. Bumaling si Ian sa pinto. Ang putik sa labas ay nakaumbok na sa kalahati ng pinto. Kailangan niya itong sipain para bumukas. Sa bilang ng 3, bulong ni Ian. Hinawakan ni Marina ang hawakan ng pinto sa kabila. Hawak niya ang bato sa kanang kamay. Ang kaliwa ay nakahanda sa pagtulak. 1, bulong ni Ian. Ang pulso niya ay nasa lalamunan na niya. 2, sagot ni Marina. Huminga siya ng malalim. Inaamoy ang huling sandali ng kaligtasan sa loob ng sasakyan. 3, blag. Sabay nilang binuksan ang mga pinto. Ang elemento ay pumasok kaagad. Ang ulan ay parang yelo sa balat. Ang hangin ay humahagupit. Ang ingay ng bagyo ay bumulaga sa kanilang pandinig, tinatanggal ang anumang proteksyon ng katahimikan. Si Ian ang unang lumabas. Ang kanyang mamahaling loafers ay agad na lumubog sa putik na hanggang sakong. Ang suit niya ay basang-basa agad sa loob ng 1 segundo. Ayan na siya, sigaw ni Teresa. Ang beam ng flashlight ay tumama sa mukha ni Ian. Nasisilaw siya, pero hindi siya huminto. Gamit ang galit bilang gasolina, sumigaw si Ian. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki. Julian! Tumakbo si Ian pasugod. Hindi palayo, kundi pasugod. Nagulat si Julian. Inaasahan niyang magmamakaawa si Ian. Inaasahan niyang tatakbo ito palayo. Hindi niya inaasahan na ang CEO na sanay sa aircon ay sasalubungin siya sa gitna ng putikan. Nagpaputok si Julian. Bang! Ang bala ay humizo sa gilid ng tenga ni Ian. Naramdaman niya ang init nito. Kung napaaga siya ng 1 pulgada, sabog na ang bungo niya. Pero ang putik ay madulas. Ang recoil ng baril ay nagpadulas kay Julian sa kanyang kinatatayuan. Hayop ka! Sigaw ni Julian. Sinusubukang mag-aim ulit. Pero huli na. Nasa harap na niya si Ian. Walang martial arts. Walang teknik. Ito ay purong brawl. Sinunggaban ni Ian ang braso ni Julian na may hawak ng baril. Pareho silang bumagsak sa putikan. Ang malamig na putik ay pumasok sa bibig at ilong ni Ian. Lasang kalawang at lupa. Nagpagulong-gulong sila. Ang suit ni Ian at ang leather jacket ni Julian ay naging iisang kulay. Kulay ng lupa. Samantala, sa kabilang panig ng sasakyan, dahan-dahang gumapang si Marina. Hindi siya lumabas ng pasigaw. Ginamit niya ang ingay ng pag-aaway ni Ian at Julian bilang takip. Si Teresa ay nakatayo malapit sa hood ng Lexus. Ang kanyang flashlight at baril ay nakatutok sa nagbubunong mga lalaki. Nanginginig ang kamay ni Teresa. Julian! Barilin mo! Barilin mo na! Tili ni Teresa. Ang boses ay matinis at puno ng panik. Hindi niya napansin ng anino na bumangon mula sa likuran ng nakabukas na pinto ng Lexus. Si Marina, maliit, basang-basa, mukhang basahan. Pero ang kanyang mga mata ay nakapako kay Teresa. Humakbang si Marina. Ang putik ay humigop sa kanyang paanan. Lumikha ng tunog na slurp. Narinig ito ni Teresa. Lumingon siya. Sino? Hindi na nakatapos si Teresa. Buong lakas na inihagis ni Marina ang dakot-dakot na putik diretso sa mukha ni Teresa. Aray! Putang! Napapikit si Teresa. Ang putik ay pumasok sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang mukha gamit ang kamay na may hawak na flashlight. Ito ang pagkakataon. Sumugod si Marina. Hindi siya kasing bilis ng atleta, pero ang bawat hakbang niya ay may bigat ng galit ng isang inang ninakawan. Binangga niya si Teresa gamit ang kanyang balikat. Oof! Bumagsak si Teresa. Ang kanyang mamahaling heels ay walang laban sa madulas na lupa. Tumalsik ang baril niya sa dilim. Tumalsik din ang flashlight na ngayon ay nakatutok na sa isang puno. Nagbibigay ng kakaibang ilaw sa eksena. Ikaw! Sigaw ni Teresa, pilit na bumabangon. Ikaw na pakialamerang katulong ka.
Dinampot ni Teresa ang isang sanga ng kahoy at pinalo si Marina. Tinamaan si Marina sa balikat. Napasigaw siya sa sakit. Crack. Parang nabali ang buto niya. Bumagsak si Marina sa putik. Umiikot ang paningin niya. Ang sakit ay kumalat mula sa balikat hanggang sa leeg. "Mamatay ka na!" sigaw ni Teresa. Habang nakadagan kay Marina, ang mga kamay ay nakasakal sa leeg nito. Ang mga kuko ni Teresa ay bumaon sa balat ni Marina. Hindi makahinga si Marina. Ang mukha ni Teresa ay nasa ibabaw niya. Isang maskara ng puot. Ang maskara ay kumalat na parang itim na luha. Ang mga ngipin ay nakahubad. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Marina ang loob ng sasakyan. Nakadungaw si Gabriel. Umiiyak. Sumisigaw ng yaya. Yaya pero walang boses na lumalabas dahil sa ingay ng ulan. Ang imahe ni Gabriel ang nagbigay ng bagong hangin sa baga ni Marina. Hindi. Hindi ako mamamatay dito. Kinapa ni Marina ang bato na hawak niya kanina. Nabitawan niya ito sa pagbagsak. Kinapa niya ang putik. Wala. Puro putik lang. Lalong humigpit ang sakal ni Teresa. Nagsisimula nang mangitim ang paningin ni Marina. Biglang naalala ni Marina ang cutter. Naibigay niya ito kay Ian. Wala siyang sandata. Wala ba? Ang kanyang kamay ay napadako sa mukha ni Teresa habang nagpupumiglas. Naramdaman niya ang pearl necklace na suot ni Teresa. Ang kwintas na binili nito gamit ang ninakaw na pera kay Ian. Hinawakan ni Marina ang kwintas. At sa halip na itulak si Teresa palayo, hinila niya ito pababa. Hinila niya si Teresa palapit at gamit ang kanyang noo, binigyan niya ito ng isang malakas na headbutt. Tok! Ang tunog ng buto sa buto ay narinig. Tinamaan si Teresa sa ilong. Napabitaw si Teresa, isumisigaw sa sakit habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang ilong. Ah! Tinulak ni Marina si Teresa at gumapang palayo. Hingal na hingal siya. Masakit ang lalamunan niya. Masakit ang balikat niya. Pero nakatayo siya. Wala kang karapatang hawakan ng mga alaga ko. Bulong ni Marina. Dumudukot ng isa pang dakot ng putik. Wala. Sa kabilang banda, ang laban ni na Ian at Julian ay mas brutal. Nasa ilalim si Ian. Nakadagan si Julian. Ang baril ay nasa kamay pa rin ni Julian at pilit niya itong itinututok sa mukha ni Ian. Hawak naman ni Ian ang wrist ni Julian gamit ang dalawang kamay. Pinipigilan ng baril. Ang dulo ng baril ay dahan-dahang bumababa. Palapit ng palapit sa mata ni Ian. Sabi ko sa'yo, Ian! Sigaw ni Julian. Ang laway ay tumatalsik sa mukha ni Ian. Kukunin ko ang lahat. Ang kumpanya. Ang pera. Ang pamilya mo. Wala kang kukunin. Ungol ni Ian. Ang mga braso niya ay nanginginig sa pagod. Mas malakas si Julian. Mas sanay ito sa gym. Si Ian ay nanghihina na. Tumingin si Ian sa box cutter na nasa kanyang bulsa. Hindi niya ito mailabas dahil parehong kamay niya ang kailangan para pigilan ang baril. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Tiningnan niya ang mata ni Julian. Nakita niya ang purong kabaliwan. Wala nang Julian na kaibigan niya noon. Biglang binitawan ni Ian ang isang kamay niya mula sa pagpigil sa baril. Nagulat si Julian. Ang baril ay bumaba ng mabilis. Pero bago pa man makaputok si Julian, sinuntok ni Ian ang lalamunan ni Julian gamit ang kanyang libreng kamay. Gag! Nawalan ng hininga si Julian. Ang kanyang windpipe ay nayupi pansamantala. Ang reflex ng katawan ay bumitaw. Sinamantala ni Ian ang pagkakataon. Sinipa niya si Julian sa tiyan at gumulong palayo. Bumangon si Ian, hinugot ang box cutter mula sa bulsa. Tumayo rin si Julian, ubo ng ubo, pero hawak pa rin ang baril. Itinutok niya ito kay Ian. Patay ka na! Raspy na sigaw ni Julian. Click. Jam! Ang putik ay pumasok sa chamber ng baril noong nagbuno sila. Ang mekanismo ay barado. Tumawa si Julian ng mapakla. Itinapon niya ang baril sa gilid. Bumunot siya ng isang balisong mula sa kanyang tagiliran. Isang Batangas blade. Mas gusto ko to, ngisi ni Julian.
mas personal. Nagkatinginan sila sa ilalim ng ulan. Si Ian, hawak ang maliit na box cutter. Si Julian, hawak ang mahabang balisong. Sa likod ni Ian, nakatayo si Marina, hawak ang isang malaking sanga ng kahoy, handang protektahan ang likuran niya. Dalawa kami, ni Julian, sabi ni Ian, nararamdaman ang presensya ni Marina. Ang takot ay napalitan ng adrenaline. At hindi mo kami kaya. Ang bagyo ay lalong lumakas. Tila ba ang langit mismo ay nanonood sa huling yugto ng kanilang laban sa putikan ng Cavite. Ang ulan ay hindi na lamang basta tubig na pumapatak mula sa langit. Ito ay naging mga pako, matatalim at walang humpay na tumutusok sa bawat pulgada ng lupa sa paligid ng masukal na daan ng Cavite. Ang hangin ay humahagupit. Hinihila ang mga sanga ng puno ng akasya at ipil-ipil na tila ba nais nitong bunutin ang mga ito mula sa kanilang mga ugat. Sa gitna ng dilim at unos, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga headlights ng pickup truck ni Julian. Dalawang matang nanlilisik na nakatutok sa na-stranded na SUV ni Ian. Bumukas ang pinto ng pickup. Sa liwanag ng kidlat na paminsan-minsay gumuguhit sa kalangitan, nakita ni Ian ang paglabas ng kanyang dating kasosyo. Si Julian, basang-basa, ang mukha ay baluktot sa isang ngiting hindi na tao. Hawak niya ang isang baril sa kanang kamay, ang bakal ay kumikintab sa ilalim ng ulan. Sa kabilang pinto, lumabas si Teresa, ang taksil na yaya. Nanginginig ito, hawak ang isang heavy-duty flashlight na ang sinag ay parang espadang humihiwa sa dilim. Hinahanap ang kanilang mga biktima. Nasa loob pa ng SUV si Ian, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na halos masakit na sa dibdib. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang mga mata ni Marina ay nakatitig sa kanya. Matapang, determinado, ngunit may halong takot ng isang ina. "Sir," bulong ni Marina, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Alam niyo na po ang gagawin." Tumango si Ian. Wala nang oras para mag-alinlangan. Wala nang oras para sa negosasyon ng mga negosyante sa Makati. Ito na ang dulo ng linya. "Ililigtas natin sila, Marina." "Pangako," sagot ni Ian. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang hangin sa loob ng kotse ay amoy leather, pawis, at takot. Dahan-dahang binuksan ni Ian ang pinto ng driver's seat. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ipinapakita ang mga palad na walang hawak na sandata. Lumabas siya sa ulan at agad na naramdaman ang lamig na tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang putik sa ilalim ng kanyang mga paa ay malambot at madulas. Tila hinihila siya pababa. "Julian!" Sigaw ni Ian, sinusubukang paibabawan ng ingay ng bagyo. "Nandito ako! Ako lang ang nandito!" Huminto si Julian sa paglalakad. Ang ngiti sa kanyang mukha ay lumawak. Itinutok niya ang baril sa dibdib ni Ian. Si Teresa naman ay itinutok ang flashlight sa mukha ni Ian, dahilan upang mapapikit ito sa silaw. Habang nakapako ang atensyon ng dalawang salarin kay Ian, sa kabilang panig ng SUV, sa madilim na bahagi na hindi abot ng ilaw, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Si Marina ay gumalaw ng walang tunog, parang isang pusa sa gabi. Bitbit niya si Miguel sa kanyang dibdib, habang hilahila niya sina Gabriel at Sofia sa kanyang likuran. Ang mga bata ay takot na takot, ngunit sumunod sila sa utos ni Yaya Marina. Huwag iimik, huwag iiyak. Ang mga paa ni Marina ay nakatapak sa maputik na damuhan. Dahan-dahan, tinitiyak na walang matatapakan na tuyong sanga nalilikha ng tunog. Sa harap, nagpatuloy ang komprontasyon. "Akala mo ba matatakasan mo ako, Ian?" Sigaw ni Julian, humahakbang palapit. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng galit na naipon sa loob ng 2 taon. "Akala mo ba, dahil nasa iyo na ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang media, ay hindi na kita kayang abutin dito sa putikan?" "Julian, tama na!" Sigaw pabalik ni Ian. Ang tubig ulan ay pumapasok sa kanyang bibig habang nagsasalita. "Pera ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Lahat ng nasa bank accounts ko,
Ililipat ko sa'yo ngayon din. Pakawalan mo lang kami. Tumawa si Julian, isang tawa na tuyot at walang saya. Pera? Tingin mo ba tungkol pa ito sa pera, pare? Diniin ni Julian ang salitang pare na parang isang mura. Tungkol ito sa kung ano ang kinuha mo sa akin. Patuloy ni Julian, ang boses ay nababasag sa emosyon. Yung respeto, yung pangalan ko. Winasak mo ako sa harap ng board members. Ginawa mo akong tanga. Nawala ang asawa ko. Nawala ang anak ko dahil wala na akong maiuwi sa kanila. Ikaw. Ikaw na pa-righteous na CEO. Nasa iyo ang lahat. Hindi ko kasalanan na nagnakaw ka sa kumpanya, Julian. Sagot ni Ian. Sinusubukang panatilihin ang atensyon ni Julian sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang anino ni Marina na papalayo na sa sasakyan, papasok sa mas mataas na talahiban. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Tumahimik ka. Putok ng baril. Bang! Isang bala ang tumama sa putikan, ilang pulgada lang mula sa kaliwang paa ni Ian. Tumalsik ang putik sa kanyang pantalon. Napasinghap si Teresa. Julian, sabi mo tatakutin lang natin. Huwag mong patayin. Tumahimik ka rin, Teresa. Bulyaw ni Julian. Hindi inaalis ang tingin kay Ian. Wala nang atrasan ito. Gusto kong maramdaman mo, Ian, kung paano mawalan. Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang triplets? Gusto kong marinig silang umiyak habang pinapanood mong nauubos ang buhay mo. Samantala, sa dilim, narinig ni Marina ang putok ng baril. Napahinto siya. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Gabriel sa kanyang palad. Si Sofia ay nagsisimula ng humikbi. Kailangan niyang ilayo ang mga bata. Pero alam niyang papatayin ni Julian si Ian anumang oras. Hindi niya pwedeng iwan ang amo niya. Hindi niya pwedeng hayaang mawalan ng ama ang mga batang mahal na mahal niya. Nakakita si Marina ng isang lumang piraso ng yero na nakabaon sa lupa. Marahil ay galing sa isang lumang kubo na sinira ng bagyo noon. Kinuha niya ito. Tumingin siya sa mga bata, inilagay ang daliri sa kanyang labi bilang senyales ng katahimikan at itinuro ang isang malaking puno ng balete sa di kalayuan. Gabriel, dalhin mo ang mga kapatid mo doon. So magtago kayo sa likod ng malalaking ugat. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko tinatawag. Bulong ni Marina. Pero Yaya, takbo. Ngayon na. Ang utos ni Marina ay may diin na hindi pwedeng suwayin. Tumakbo ang mga bata, yumuyuko sa gitna ng matataas na damo. Nang makita ni Marina na ligtas na sila sa likod ng puno, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang yero at buong lakas na inihagis ito sa kabilang direksyon, malayo sa kinaroroonan ng mga bata at malayo sa sasakyan. Klang klang klang, ang tunog ng bakal na tumama sa mga bato ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Napalingon si Teresa at Julian sa pinanggalingan ng ingay. Ano yun? Sigaw ni Teresa. Itinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog. May tao doon. Baka tumatakbo na sila. Bantayan mo si Ian. Utos ni Julian kay Teresa. At akmang susugod sa direksyon ng tunog. Ngunit nagkamali sila ng tansya. Ang pagkalingon ni Teresa ay naging pagkakataon ni Marina. Mula sa anino sa likuran ng sasakyan, sumugod si Marina. Hindi siya isang action star. Siya ay isang babaeng lumaki sa hirap. Nagbanat ng buto sa paglalaba at paglilinis at ang kanyang lakas ay galing sa purong adrenaline ng isang inang nagtatanggol. Huwag! Sigaw ni Marina habang tumatakbo. Bago pa man maibalik ni Teresa ang ilaw, sumalpok na si Marina sa kanya. Isang dakot ng basang-basa at malapot na putik ang ipinahid ni Marina diretso sa mga mata ni Teresa. Aray! Ang mata ko! Wala akong makita! Tili ni Teresa, nabibitawan ng flashlight. Hindi huminto si Marina. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para itulak si Teresa. Pareho silang bumagsak sa maputik na kalsada. Ang mamahaling damit ni Teresa ay agad na naging basahan. Sinabunutan ni Marina si Teresa, hindi dahil sa away babae, kundi para kontrolin ang ulo nito at iuntog sa lupa. Ang galit ni Marina sa pagtatraidor ni Teresa
sa pagbebenta nito sa mga batang inalagaan nila, ay sumabog. "Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita!" Sigaw ni Marina habang nakadagan kay Teresa. Nakita ni Julian ang nangyari. Ang kanyang atensyon ay nahati. Lumingon siya pabalik kay Ian, akmang puputok na. Pero huli na ang kalahating segundong yon. Nasa ere na si Ian. Nang makita ni Ian ang pag-atake ni Marina, alam niyang ito na ang kanyang cue. Wala ng plano, wala ng strategy. Ito ay purong survival instinct. Sinunggaban ni Ian ang bewang ni Julian at itinulak ito pabagsak. Blag! Ang dalawang lalaki ay bumagsak sa putikan na parang mga nagbubunong hayop. Ang baril sa kamay ni Julian ay pumutok muli dahil sa impact. Bang! Ang bala ay humiwi pa itaas, tumagos sa mga sanga ng puno at nawala sa madilim na langit. "Bitawan mo ako!" Ungol ni Julian. Sinusubukang itutok ang baril kay Ian. Hinawakan ni Ian ang pulso ni Julian gamit ang dalawang kamay. Pilit niyang inilalayo ang nguso ng baril sa kanyang mukha. Ramdam niya ang init ng bakal, ang panginginig ng kalamnan ni Julian, at ang lagkit ng putik na pumapasok sa kanilang mga mata at ilong. Nagpagulong-gulong sila. Minsan nasa ibabaw si Ian, minsan si Julian. Ang suit ni Ian ay sira-sira na. Ang mukha niya ay puno ng galos. "Mamatay ka na! Mamatay ka na!" Sigaw ni Julian habang tinatadyakan si Ian sa tiyan. Napangiwi si Ian sa sakit. Parang bumaligtad ang sikmura niya, pero hindi siya bumitaw. Alam niyang kapag binitawan niya ang pulso ni Julian, patay silang lahat. Sa kabilang banda, napatilapon si Teresa mula sa pagkakasakal ni Marina. Gumapang si Teresa palayo. Sumisigaw. Nandidilat ang mga mata na puno pa rin ng putik. Sa kanyang panik, tumakbo siya pabalik sa sasakyan ni Ian. Marahil ay nag-aakalang makapagtatago siya doon. Sa pagmamadali, hinablot ni Teresa ang door handle ng SUV ni Ian. Hindi niya alam na noong lumabas si Ian kanina, pasimple nitong pinindot ang lock at inactivate ang anti-theft panic mode sa kanyang susi na nasa bulsa. Pagkahawak ni Teresa sa pinto, nag-trigger ang system. Wiwu, wiwu, wiwu. Ang napakalakas na sirena ng kotse ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nilulunod ang tunog ng ulan at kulog. Ang mga ilaw ng SUV ay nagbiblink ng mabilis. Ako naghahatid ng strobe light effect na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Dahil sa gulat sa biglaang ingay, napatigil si Julian. Sinamantala ito ni Ian. Binitawan ni Ian ang isang kamay mula sa pulso ni Julian at buong lakas na siniko ang panga ng kalaban. Crack! Tumabingi ang mukha ni Julian. Ang sakit ay nagdulot ng pansamantalang pagkalito. Nabitawan ni Julian ang baril. Ang sandata ay lumubog sa malalim na putik at nawala. Agad na gumapang si Ian sa likuran ni Julian at inilagay ang kanyang braso sa leeg nito. Rear naked choke. Ito ang ilang buwang training niya ng jiu-jitsu na akala niya ay pampawala lang ng stress sa opisina. Ngayon, ito ang magliligtas sa buhay niya. Tama na, Julian. Tapos na. Bulong ni Ian sa tenga ng kaibigan habang hinihigpitan ng sakal. Nagpumigla si Julian. Kinakalmot niya ang braso ni Ian. Sinusubukan niyang sumipa. Pero ang pagod, ang sakit ng panga, at ang kawalan ng hangin ay unti-unting umubos sa kanyang lakas. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Ian na lumuwag ang katawan ni Julian. Nawalan ito ng malay. Hingal na binitawan ni Ian si Julian. Ang dibdib niya ay parang sasabog. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na maghugas sa dugo at putik sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakita niya si Marina. Nakatayo si Marina sa harap ng puno kung saan nagtatago ang mga bata. Hawak niya ang isang malaking bato sa kanyang kanang kamay, nakataas, handang-handa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang damit ay punit, at ang kanyang mukha ay may mga pasa. Pero nakatayo siya ng tuwid, isang pader na hindi matitibag. Nakatingin si Marina kay Teresa, na ngayon ay nakaupo sa putikan o umiiyak at tinatakpan ng mga tainga
dahil sa ingay ng sirena. Wala ng laban ang masamang yaya. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng ingay ng sirena ng kotse, may narinig silang bago. Wangwang! Wangwang! Ibang klase ng sirena. Mas marami. Mas malakas. Mula sa kurbada ng kalsada, sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ay sumayaw sa mga basang dahon ng tubo. Ang SWAT team ng Cavite, kasama ang mga lokal na pulis, ay mabilis na bumaba. Nakatutok ang mga assault rifles. Pulis! Dapa! Walang kikilos! Itinaas ni Ian ang kanyang kamay habang nakaluhod sa tabi ng walang malay na si Julian. Huwag kayong paputok. Ako ang biktima, Ian Castillo. Agad na pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Dinakma nila si Teresa na nanginginig sa takot. Pinusasan si Julian na nagsisimula palang magkamalay. Tumakbo ang isang medik papunta kay Ian, pero itinaas ni Ian ang kamay niya at itinuro si Marina. Ang mga anak ko at si Marina, sila muna. Garalgal na sabi ni Ian. Nakita ni Ian kung paano binitawan ni Marina ang bato. Nang makita niyang ligtas na sila, parang pinutol na pisi ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa putik, umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi sa relief. Agad na tumakbo ang triplets mula sa puno at niyakap ang kanilang yaya Marina. Ang eksenang yon, isang maliit na babaeng puno ng putik na yakap-yakap ang tatlong batang umiiyak sa gitna ng ulan at mga ilaw ng pulis ay tumatak sa isip ni Ian habang buhay. Sa loob ng presinto, Cavite Police Provincial Office. Ang puti at matalim na ilaw ng fluorescent lamps sa loob ng istasyon ng pulis ay masakit sa mata matapos ang ilang oras sa dilim. Ang amoy ng strong coffee, alcohol, at lumang papel ang pumalit sa amoy ng lupa at ulan. Nakaupo si Ian sa isang mahabang bench. May benda ang kanyang noo at braso. Kakatapos lang kunin ang kanyang statement. Sa kabilang kwarto, nakita niyang idinadaan si Julian at Teresa. Parehong nakaposas, parehong nakayuko. Wala nang galit na naramdaman si Ian, tanging awa at pagod. Sa tabi niya, nakaupo si Marina. Nakaligo na ito at nakapagbihis ng isang oversized t-shirt na ibinigay ng isang mabait na pulis. Sa kanyang kandungan, tulog na tulog si Miguel. Sa kanyang kaliwa, nakasandal si Sofia at sa kanan naman ay si Gabriel. Ang tatlong bata ay nakahawak pa rin sa damit ni Marina. Tila natatakot na kapag bumitaw sila ay mawawala ulit ang kanilang tagapagligtas. Tinitigan ni Ian si Marina. Dati, ang tingin niya kay Marina ay isang empleyado, isang pangalan sa payroll, isang taong nag-aasikaso ng mga bagay na wala siyang oras gawin, isang taong binabayaran para magkaroon ng malasakit. Pero ngayong gabi, nakita niya ang katotohanan. Ang malasakit ni Marina ay hindi nababayaran ng sweldo. Ang ginawa niya, ang pagsalo sa panganib, ang paglaban kay Teresa, ang pagprotekta sa mga bata, gamit ang sarili niyang katawan, ay hindi trabaho. Ito ay pagmamahal. Marina, tawag ni Ian. Ang boses niya ay mahina, puno ng respeto. Nag-angat ng tingin si Marina. Sir? Masakit pa po ba ang sugat niyo? Gusto niyo po ng tubig? Kahit sa ganitong sitwasyon, ang kapakanan pa rin ni Ian ang iniisip niya. Napangiti si Ian, isang ngiting may halong luha. Umiling siya. Hindi, Marina. Okay lang ako. Gusto ko lang sabihin. Huminto si Ian. Parang kulang ang salitang salamat. Parang napakababa ng halaga ng mga salita para bayaran ng buhay na ibinigay ni Marina ngayong gabi. Gusto ko lang sabihin na hindi ka na iba sa amin. Simula ngayon, hindi ka na lang basta kasambahay. Pamilya ka na, Marina. Bahagi ka na ng pamilyang ito. Namula ang mga mata ni Marina. Yumuko siya, nahihiya, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Ginawa ko lang po ang dapat, sir. Mahal ko po ang mga batang ito. Alam ko, sagot ni Ian. Inakbayan niya si Marina at ang mga anak niya.
Sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, naramdaman ni Ian na buo ulit ang kanyang pamilya. Isang buwan ang nakalipas. Ang araw ay sumisikat sa hardin ng mansyon sa Forbes Park. Ang damo ay berde at maayos na nagupit. Ang langit ay asul na asul, malayo sa madilim na bagyo ng Cavite. Sa ilalim ng malaking puno ng nara, may nakalatag na banig. Si Marina ay hindi na nakasuot ng uniforme. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress na kulay dilaw, presko at magaan tingnan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang mga peklat sa kanyang braso ay naghilom na, naging mga marka ng karangalan. Nakatapaligid sa kanya ang triplets. "Oh, makinig kayo," sabi ni Marina. Hawak ang isang makulay na libro ng alamat. Noong unang panahon, may isang diwata na nagbigay ng regalo sa mga taong matatapang. "Gaya mo, Yaya?" tanong ni Gabriel. Tumawa si Marina. "Naku, hindi ako diwata. Tao lang ako. Pero matapang ka po," sabi ni Sofia. "Sabi ni Daddy, superhero ka daw." Napangiti si Marina. "Ang tapang ay wala sa laki ng katawan, anak. Una sa puso yan. Kapag nagmamahal ka, tumatapang ka." Mula sa veranda ng bahay, nakatayo si Ian habang umiinom ng kape. Pinapanood niya ang eksena. Wala na ang lungkot sa bahay na ito. Ang dating tahimik at malamig na mansyon ay puno na ng tawanan at kwento. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya laging nasa opisina. Umuuwi na siya ng maaga para makasama sa hapunan. Natututunan niyang ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kundi sa higpit ng yakap ng kanyang mga anak. At alam niyang utang niya ang lahat ng ito sa babaeng nagbabasa ng kwento sa ilalim ng puno. Tumingin si Marina sa direksyon ni Ian. Nagkatama ang kanilang mga mata. Nagbow ng kaunti si Marina bilang paggalang, pero ang ngiti niya ay mainit at pamilyar. Ngumiti pabalik si Ian at itinaas ang kanyang tasa. Isang tahimik na pasasalamat, isang pangako ng bagong simula. Ang unos ay lumipas na, at sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tahanan.